酥酥脆脆的火烧，加上肥而不腻、瘦而不柴的肉，一口咬下去，满口爆。 Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon, kahit sa ibang bansa nagpo-focus in one at bakit kailangan to sa pagninegosyo. Ang example ko na lang, kahit sa China nagpo-focus in one. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Bakit importante to or bakit kahit sa ibang bansa nagpo-focus in one mga kanegosyo? Kahit sa China mga kanegosyo. Hindi ko alam yung specific na tawag sa parang siopaw na may palaman sa loob. Hindi ko alam yung tawag sa specific na product. Pero focus in one lang sila mga kanegosyo. Wala na kayong makikitang shawarma, pizza, milk tea na lahat gusto ibenta mga kanegosyo na parang sari-sari store. Kapag nakapag-focus in one ka mga kanegosyo, ang advantage mo, madali mo siyang mamamarket at madali kang ma-identify ng market mo kung ano ba yung binebenta mo. Lahat ng marketing materials mo, lahat ng mga tarpaulin mo patungkol lang sa produktong specific na isa. Lahat ng post mo sa social media, lahat patungkol lang sa isang produkto na binebenta mo. So every time na ang customer mo makakaisip na kumain halimbawa ng siopaw, ikaw yung maiisip nila mga kanegosyo na pagbilhan. Kesa ang dami mong tinda, pati inventory mo mga kanegosyo magugulo kung marami kang benta. At hindi madali ma-monitor ang perang nawawala mga kanegosyo kung wala kang focus in one. Lalo na sa mga empleyado na may malilikot na kamay o pinagnanakawan ka sa negosyo mo. Kung naka-focus in one ka, mas madali mong mamomonitor yung pera mo kung may nawawala ba o kung may nagnanakaw sa empleyado mo. Panghuli, pwede mong i-scale up sa level 2 business model yung negosyo mong focus in one. Pwedeng ma-applyan nung nagninegosyo sa China, halimbawa, siopaw. Boss Jepoy Siopaw yung brand niya mga kanegosyo. At dahil siya yung may hawak ng recipe, kahit ginaya mo okay lang. Siya yung nagluto, ikaw yung nag-create sarili mong produkto. Halimbawa, ikaw yung nagtahe ng t-shirt, ikaw yung nag-compose ng kanta, ikaw yung nag-create ng pagkain. Doon may scale up mo sa level 2 business model mga kanegosyo. Pwede mo ma-apply ng distribution yan, manpower, franchising, software, licensing, business model, platform business model. Isa lang sa mga yon mga kanegosyo. Pinaliwanag ko na sa mga nauna kong video, panoorin nyo na lang. At doon ka tunay nakikita mga kanegosyo. Kapag napapranchise mo yung negosyo mo at hindi ka nakikita sa pagbebenta ng siopaw per se, kikita ka na sa magpa-franchise sa'yo, sa franchising fee. Malugi man yung magpa-franchise o kumita, yung franchising fee hindi na marirepand yun. Automatic profit mo na yun mga kanegosyo. Doon ka tunay at doon tunay na lalaki yung negosyo mo. Hindi yung ikaw yung nag-franchise, yung negosyo mo yung ipa-franchise mo mga kanegosyo. At nagsimula ka lang sa focus in one. Ang dinagdag mo lang yung business model. Kaya mga kanegosyo, kung nagsisimula ka pa lang, focus in one, sobrang powerful yan. At marami kang matututunan dyan. Hanapin ang community ng mayaman. I-scale up sa level 2 business model. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil ito na ang labanan ngayon mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang kung tagasan ka. Gusto ko malaman kung saan umaabot yung video ko. At sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.